Pero paano malulutas ang problema sa poverty kung hindi lalabanan itong kalaban ng poverty? Kasi ito ang si Phantom Dictator, unang-una na in the past na i-question niya ang mga tao niya sa pinaka-importanteng poder Posisyon, no? ng posisyon, kaya nagkaroon ng mga crisis sa energy, gasolina, lahat. Ang ginagawa lang nila magpayaman. Yung ang kinatatakutan natin na gamitin nila yung nahurakot nilang pera para mag-ano pa sila sa power. Yun ang plano kasi kwento na nga sa akin na sana kasama ako doon na tuloy-tuloy ang party na dahil sa maraming mahurakot na pera. And then, pero ang mas importante naman sa amin is malutasan itong problema ng kahirapan. Kasi kung hindi, in the future, who knows how bad it will get. No? Kagaya nangyari sa mga African countries o sa Somalia na naging tirata na lahat. Ayaw sana natin mangyari yung gano'n. Dito sa Pilipinas, ano? Dito sa Pilipinas. So, yung sinasabi mo, engineer, hindi hearsay, dahil sa kwento mo, mukhang personal knowledge mo, no? Yeah, personal knowledge kasi kasamahan ko nga sana yun. Kaya lang, I decided to be on the other side. Ayan, ano? So, dun sa nag-text na concern sa'yo, hindi ka ba natatakot? Sabi niya, baka naman ipatapong ka pabalik ng US. Hindi ako natatakot. Okay. Bahala na kung anong mangyari. At least sinasabi mo yung totoo at sana marami nakakaalam nga, ano? Mukhang nga kahit na hindi mo naman tinutukoy kung sino yung Phantom Dictatorship na yan, mukhang na nahihiwatigan na ewan kung tama yung hula nila kung sino yon. Yeah, in fact ang ano namin ngayon is warningan namin si President Aquino na huwag nang ipaupo yung mga kanyang mga loyalists. Hopefully makinig sa amin si President Aquino. Okay, ano? Thank you. At syempre, meron pa rin tayong meron tayong okay, si partner Romel. Okay, partner, magandang gabi sa'yo. Hello. Good evening, Pa Aldi. Yes. Good evening, Engineer Roy. At good evening sa lahat ng mga nakikinig. Alam mo, let's talk a little about yung nakaraang election. Alam mo, the people were nagulat sila yung how fast pagpasok ng ng tali. Na a few hours, millions kagad, and then after 2 days, nasa 10 million votes na ang nakal. So it's a good sign na kumaga medyo siguro na i-eradicate na ng konti yung mga doubts, Pero ang may question lang ako ng konti kasi from the what we call clustered precinct, kasi pag sinend mo yan sa city or municipal level, dapat merong yung nag-send merong parang code na ito yung clustered precinct from dito to the city or municipality. So in short, meron siyang tinatawag paper trail. Balita ko wala nun. Basta sinesend lang na sinesend. So, siguro... Paano kung dobling ulit na isinend? Yun nga, yung mga yun yung hindi natin kumbaga, ma-assure. And so, siguro, this election, dapat magkaroon ng mga safeguards. Pero, sabi naman ni dating COMELEC Chairman Monsod, Christian Monsod, sabi niya, kaya naging matagumpay yung election natin ngayon kasi nga daw mabilis at may safeguard. So ibig sabihin, mukhang nabantayan. Kasi yun ang statement niya eh. 'Di ba chairman siya ng isang lente ba 'yun? I think isang NGO na nagbabantay sa eleksyon. Sana lang yun, kung halimbawa hihingi, let's say there is doubt, kasi pag may doubt, dapat meron kang pagkukunan to prove something, di ba? Let's say ganun, kinwestiyon yung ganito, saan ba nang galing clustered precinct yung mga talis na yan na iniligay ninyo dyan? So, kung may safeguard at alam,
ito lang papakita, ito, clustered precinct, halimbawa, galing. 804. No? Tapos ito yung mga precinct under it, mga 5 precinct dyan. So at least merong paper trail. Malalaman, machi-check kung talagang doon ang galing. Yung mga ganun ba? Tingin ko, baka matindi ko rin, tingin ko baka meron, ano? I hope kasi so. Kung pagbabatayan mo nga yung sinabi ng Lente, may safeguard So baka yun ngayon yung isang concern mo nga ngayon. Kasi kung walang ganon, partner, pwedeng doblehin, triplehin yung pagpapadala ng resulta. Yun nga yung natin, yun nga yung concern natin. At kung halimbawa nangyari man, hindi naman natin sinasabi nangyari talaga, at least dapat, the next time na gamitin yan, meron na yung mga ganong klaseng safeguards. At kung mapapansin mo, maraming mga binagong security measure to adapt yung sa present setup nung ginagawa nila mga, let's say, kagaya nung balot, di ba? Naiba yung printout. So, kailangan nilang baguhin yung security measure nun o security whatever para magamit yung balot na I think mali yung ink, mali yung pagkaka-print out. May mga ganun na pangyayari before the election So, kung change yung mga ganun, possibly yung ibang klaseng o ibang mga security measure, pwede na wala na rin. No? I hope not, Yes. tayo lang naman at hindi lang ako, kundi marami na sa ating mga kababayan na nag-iisip rin ng mga ganyan at kasi gusto nila talagang concrete at credible. Yun yung term credible itong nakarang election. Yes. Thank you very much, Saldi, at thank you very much kay Engineer at lahat ng nakikinig. Okay, thank you very much, Thank Father. you rin for your comment. Anong masasabi mo doon? Sabi, ang isang kailangan na ma-improve ng COMELEC, yung maraming reklamo, maraming botante, wala yung pangalan nila sa registration. Tapos parang kulang yata ang voting places kasi ang tagal maghintay ng iba sa napakahaba ng pila. Umalis na sila na. Actually, masikip kasi pinagtabi-tabi nila yung PICOS. Samantalang ibang building ng school walang laman. Dapat sana, ang ginawa nila, yung ibang PICOS inilipat doon sa ibang building para naging maluwag. Ang problema, tabi-tabi. Thousands ang isang precinct, mahigit 1,000. So, nagkasabay-sabay, masyadong masikip. Kaya marami nagsiuwi talaga. Yung nga, sayang din yung tunay na, na gusto ng tao. Hindi nila na i-express yung boto. So, siguro by the next time, total meron ng ganitong leksyon, sana pag-iwahiwalay na nila yung mga presinto para maging maluwag naman, di ba? Okay, from Dennis Mohano, sabi niya, good PM, Saldi and Engineer Art Uy. Sabi ni na Jambi, Madrigal, Perlas and De Los Reyes na nagpa-press con kanina kasi may nangyari daw, dayaan, kaya konti lang mga boto nila. Susme naman, di ba? Anong say nyo dyan? Anong say mo daw? May nangyari? Merong pero it didn't look like it will change the outcome. Siyempre, may mga konting pero hindi naman porket nagkaroon ng dayaan, dapat natalo si Noynoy at nanalo si ganon. Konti lang yun. At saka kung may dayaan man, tingin ko sa pagkakataong ito, yung bago pa bumoto, yung mga tao. Ibig sabihin, bago pupunta ng presinto, siguro, binola mo, tapos binigyan mo ng pera, yun. Binigyan mo ng pera para bilhin mo yung boto niya. Meron ng incidents doon na nakunan pa ng video camera ng mga may telepono, may camera na may namimili ng boto. Pero konti lang yun, hindi enough